Oh, hello po sa inyong lahat mga kababayan at taga-subaybay. Nandito po tayong muli. Ako po ang inyong sultana. Sultanang walang corona. Pag-usapan po nating muli, ewan ko kung nagsasawa na kayo, pero ako po talagang susubaybayan ko ito hanggat hindi natin nakikita na itong si Robin Padilla ay nag-U-turn sa kanyang mga kabalbalan. Opo. Kasi hanggang ngayon po, more than a week na nangyari yung kanyang pagbibida, ang kanyang pagkukwestiyon, pamamahiya sa kung tutuusin ay kanyang mga superior. 'Di ba? Yung sa Senado po, yung naging yung hearing sa Senado kung saan nandoon sina nandun pa si Secretary Chodoro doon. Ang for sure nandoon sila yung mga high officers, top officers ng Philippine Navy and Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, na kanya pong pinag-iinsulto. Kaya ako po'y nagagalit sa kanya. Ininsulto na para bang pinagalitan, at pati yung pagbibigay ng tulong ng Amerika ay kanyang kinontra, binatikos. So, alam nyo kasi, akala siguro ni Robin Padilla porque siya ay senator, mas mataas na siya. Mas mataas ba siya sa mga generals ng armed forces, ng Coast Guard? Ewan lang. Pero, as far as we know, si Robin Padilla, according to him, isa siyang reservist. Ako rin, reservist din ako. Oh, reservist din ako kasi I took CAT in high school and ROTC in college. Diyan sa Adamson University, wherein kami po ay 206 Battalion. Navy po ang kinabibilangan namin. At ang alam ko, reservist kami. Yung mga nag-take niyan. And Robin Padilla being a reservist, di ba, isang tabi natin ang pagiging senador, siya ay under dapat sa DND at sa armed forces. And of course, most especially sa ating Commander-in-Chief, na walang iba kundi si Pangulong Marcos. Now, yung ginawa niya doon sa Senate hearing, na kung saan ay nagmagaling siya na nakipagdebate doon sa mga eksperto, na binastos niya yung kanyang mga superior niya, si Browner, General Browner, at saka yung also the Department of National Defense, and of course the Commander-in-Chief, the top. Bakit po nasabit si Pangulong Marcos dito? Kasi po, di ba, being a reservist of the armed forces, di under tayo sa Pangulo. Dahil siya ang Commander-in-Chief. So, lahat ng kanyang mga policies, being the President and the Commander-in-Chief of the armed forces, kung ano man ang mga policies niya ay dapat aayon tayo. Well, aayon tayo, of course naman, kung tama. Pero kung namamalian tayo, wala naman tayo magagawa. Pero dito po, alam nating tama yung policy, foreign policy ni Pangulong Marcos, na yung paghingi ng tulong or pakikipag-alyansa natin sa Amerika at yung voluntaryong
Hindi naman voluntary pala kasi obligation po yon ng Amerika being an ally, a treaty ally, na tulungan tayo sa ating problema dyan sa West Philippine Sea na kinontra-kontra nitong nagmamagaling na Robin Padilla. Oh, sino ngayon ang kinokontra niya doon? O di yung Pangulo? Pangulong Marcos. Hindi siya sumasang-ayon sa mga nangyayari. Kasi po, dahil nga, sa ang amo niya, nag-iisa niyang amo, ay si Duterte. Kaya po, yung mga pinagsasasabi niya doon, na hindi niya sariling pag-iisip, yun ang utos sa kanya. Believe it or not, utos yun ni Duterte, na kanyang amo. Hindi siya magsasalita doon sa Senado nang walang go signal yung kanyang mga amo. Kanyang amo, mga amo, na sina Duterte at komunistang Kino, Xi Jinping. Yun ang utos sa kanya. Kaya yun ang mga pinagsasabi niya. Ngayon, ang hindi man lang nila na foresight, they were not able to foresee the consequence of that act. Yung magiging result doon sa ginawa nilang pagmamalabis sa Senado. Hindi nila sukat akalain na magagalit ang taong bayan. At ngayon, na talagang galit na galit ang mga tao sa kanya, o di ba nag-boomerang? Yung plano nila dahil akala nila bibilib yung mga tao kay Robin Padilla na umaastang ala Duterte. Dahil nga po in preparation for his 2028 ambition, kung hindi tatakbo si Sara, which is not possible. Tatakbo yan siyempre. Ngayon nga atak di ba? At maaaring siya ang gawing katandem. At itong ginagawa nga po ito na Robin Padilla na utos ng kanyang mga amo, kumbaga pinagbibigyan niya yung nagpapakitang gilas, papasikat na siya ay parang Duterte. Style Duterte. Na hinahangaan ng tao, hinahanap-hanap ng tao. Oh, sila, not me. So, sa title po natin ng ating content sa ngayon, na sinasabi ko na Robin Padilla is a very dangerous man. Having a dangerous mind, dangerous moves, and alliance with equally dangerous persons. Bakit po naging dangerous si Robin Padilla? Dahil si Robin Padilla ay maraming tagahanga bilang artista na ngayon ay naging number 1 senator. Ang daming bilib na bilib dyan. Ang dami. Apwera po doon sa mga hindi bumoto sa kanya. Kami na hindi bumoto, hindi kami bilib sa kanya. Ang nakakatakot po kasi dito ay yung mga bumoto sa kanya. Don't get me wrong. Hindi po lahat ng bumoto kay Robin ay mga voters in the CDNE. Mayroon bang E? Wala naman yata. Mga CD class. At sino po ang mga ito? Hindi po ako nang mamaliit ng tao. Ito po ay reality. Ito pong mga taong ito na mga bumoto sa kanya, kagaya po dito sa aming barangay. Sino-sino po ba ang nanonood sa social media, sa mga vloggers, na siyang totoong nagbibigay ng tamang impormasyon? Di
dito lang sa barangay namin, sino ba ang may computer? Sino ba ang nanonood ng mahilig man po sila sa social media, kundi sa Facebook, sa TikTok, na ano ang pinapanood nila? Iba? You know what I mean? Hindi naman po sila mahilig sa mga isyong pangpolitika. Kagaya ng itong mga content natin, may mga political content na mga political vloggers, wala silang hilig dyan. Kaya paano nila po malalaman kung ano ang talagang pinaggagawang kabalbalan nito ni Robin Padilla? Ang nakakaalam po nito, yung mga, alam nyo na, yung mga may nagko-computer, yung mga nanonood ng mga mahilig sa politika, sa mga political vlogs. At syempre, mga intelihente yon. Wala. Ito po yung mga bumoto at ang nakakakilala kay Robin Padilla. Itong mga walang kaalam-alam, walang hilig sa political vlogs. Sorry. Kaya, nandoon po yung danger na maaari pa ring manalo si Robin Padilla kahit na tumakbo pa yan ng Pangulo. Not unless na hindi makialam ang Smartmatic. Dito po magiging blessing ang Smartmatic. Pero talakayin po natin yan sa separate vlog, no? Yun po ang ibig kong sabihin kung bakit dangerous man itong si Robin. Dahil itong mga kalukuhang ginagawa niya, ang nakakaalam lang niyan ay tayong mga politically inclined people na nakakakilala na hindi botante, hindi boboto kay Robin Padilla. Ang boboto kay Robin Padilla yung walang alam nitong mga negativities ni Robin. At ang napapanood po ng mga ito, nanonood po sila sa TV, sa mainstream na balita, kung saan doon nila makikita na si Robin, ito bidang-bida sa Senado. Diba? Tapos sasabihin nila, no, ipinaglalaban ni Robin, yung ganito, yung ganyan, yung train papunta ng Daet, ipinaglalaban. Yun po ang makikita nila. Nitong mga pobreng, ayoko nang tawagin bobo, no? Kasi mga inosente na lang. Mga less informed na mga tao. Nanonood sila sa mainstream na balita. Kung may nanonood, na usually, konti lang po ang mga yun. Karamihan po hindi nanonood ng mga balita. Pero pagdating ng eleksyon, Robin Padilla for president. Wow! Boboto po ang mga yan. Dahil idol nila at nakikita nila sa mainstream na balita na magaling! Bida! Hindi naman nila alam, hindi nila na-realize na yung mga ginagawa ni Robin dyan sa Senado ay maling-mali. Pero sa paningin nila, okay yun. Kaya, idol pa rin nila. Yun po ang ibig kong sabihin na dangerous. At itong mga, yung kanyang dangerous mind, na actually, hindi naman niya talaga lahat utak, kundi utak ng kanyang mga amo. Utos ng kanyang amo, utak ng kanyang amo, yun ang pinapakita niya. At yun na rin ang kanyang mindset. Kaya dangerous mind. At itong mga dangerous moves na ginagawa niya, ito nga po, yung pinaggagawa niya dyan sa Senado, yung pagkontra niya sa Amerika, yung pagsang-ayon niya sa China, yung pangaharas ng China, baliwala, no comment. Yung pagsira ng China sa mga corals natin dyan sa West Philippine Sea, di ba tahimik siya? Dangerous moves.
dahil sa pagsang-ayon niya sa mga kalokohan ng China na kapag siya ang naluklok sa pinakamataas na bahagi ng pamahalaan, mapapahamak po ang bansa natin. Ipapahamak tayo ng taong yan. Kaya please, ito pong si sikat na vlogger, journalist na Mike Abe, hindi pa man po ako nagbablog. Nagpa-follow na po ako sa kanya. Follower po ako niya. At itong latest nga po niya na, was it today? Content vlog, yung vlog niya, today yata, na according to him, well, nirerespeto natin ang opinion ni Mike Abe. Opinion niya yun eh. Just like as he respects the opinions of others. Okay? So, opinion niya yun, na according to him, kasi maraming pananawagan daw po ng resign. Actually, ako rin nananawagan ng hindi resign, impeach. Ayon po sa kanya, although hindi niya binoto si Robin, tatawagin pa rin niyang senador. Kasi ako, sabi ko sa vlog ko, hindi ko kayang tawagin siyang, dugtungan siya ng titulong senador. Opinion ko yon, Mr. Mike Abe. Say you, okay, go on. It's up to you. It's up to me. Hindi ko siya kayang tawagin senador. Tapos, yung mga panawagan na hindi naman daw niya masisisi, siyempre, yun ang opinion ng mga tao eh. At mahirap daw po, ang tanging pag-asa lang na makababa, bumaba, mawala sa pwesto sa Senado, ito si Robin, ay yung pag-voluntary resign. Voluntary resignation na napaka-imposible. Given the ugali nitong Robin Padilla na napakayabang, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, magsusorry pa kaya yan? Kasi according to Sir Mike Abe, magbago daw, humingi ng tawad, magsorry, magrepent, matatanggap, mapapatawad ng taong bayan. Well, ako naman ang masasabi ko, ang ganyang klase ng tao na nasabi na eh. Nasabi na niya. Nalaman na natin kung ano ang nasa kalooban niya at kung anong prinsipyo meron siya. Or the lack of it. Kasi kung ang hinihiling, yung hinaantay po natin sa kanya ay pagsusori, kaya niyang gawin yun. Sisiw lang sa kanya, sorry pala. Sorry ba? O sige. I'm sorry. Kapareho nung nag-sorry na, hello Garci, I'm sorry. Oh, yun nga, hindi artista eh. Pang best actress. Diba? Ito pa kaya, artista ito. Kayang-kaya. Yakang-yaka. Yung, baka pa nga ang style yan. Sorry pala. Sorry ah. Oh, nagsorry na ako. Ganon. Mag-sorry man po yan, Sir Mike Abe. Mag-sorry man siya. I will never believe it na yan ay nanggagaling talaga sa puso niya. Saan ba puso? Dito. Hindi totoo yan. Yung nabitawan na niya ngayon, yung ginagawa niya ngayon, para sa akin, yun na yun. Gumawa man siya ng magpakita ng pagbabago,
That's superficial. It is not. Maghahantay lang yan na, humupa na ang galit ng taong bayan. Naluklok ulit. Naluklok sa mataas. Ngayon na nakakita na siya ng, kumbaga, testing the waters lang yun eh. Ganito ang gagawin natin. Nagalit yung tao, hindi na natin uulitin. Ganon pala ang gusto ng tao. Pumabor sa Amerika. Itakwil ang China. Di ibigay ang hilig ng taong bayan. Kakampi tayo sa Amerika. Magko-comment ako against China. At syempre, with the blessing of China. Ang dali pong gawin yan. Ano ba naman yon? Ibigay ang hilig ng tao, di ba? At ngayon, kung nakuha na ulit yung kalooban ng taong bayan, ibubuto na siya, pati Pangulo. Di tapos na ang buto-buto. Ganun lang naman yan drama. At ang Pilipino kasi madaling very gullible. Kumakati na naman ang lalamunan ko pag ako tumataas ang boses. Kaya hindi po ako maniniwala kung sakaling umabot sa punto na mag-sorry si Robin Padilla at magpakita siya ng pagbabago. No way. Hindi pa rin. Dahil ang utos ng kanyang amo na tanga, isa ring tanga. Bakit ko nasabing tanga? Nakikipagkaibigan doon sa traidor na tao. Kinakaibigan niya, pinangakuan siya ng kung ano-ano, tapos hindi naman tinupad. Binudo lang siya, pero hanggang ngayon, nakikipag-friendship pa rin. Di tanga. At siya rin, sumasabay na rin siya. Palibhasa, ang laki kasi ng utang na loob niya ni Robin kay Mau Diggs. Kaya tumatanaw ng utang na loob. Diba? Pinalabas siya kulungan, diba? Si Duterte nagpalabas sa kanya sa kulungan. Kaya tinatanaw niya ng malaking utang na loob. Kaya tinatawag niyang nag-iisang amo. Nag-iisa niyang amo si Duterte. Kahit ngayon na wala na sa posisyon, amo pa rin niya. Sino yung presidente ngayon? PBBM. Nakinapitan niya, sumakay siya, nakisakay sa unit team ni BBM para manalo. At yun nga, dahil sa unit team, dahil nakisakay siya na wala siyang kapera-pera noon, kaya siya nakisakay. Kaya siya nag-number 1. Pero ngayon, kinukontra-kontra na niya, Robin, kinukontra-kontra mo na yung tao na nakakapagpanalo sa'yo. Kung hindi pumayag si BBM na makisakay ka sa barko ng unit team, maluluklo ka ba sa number 1? Maaari ring nanalo ka, but not on the top. Baka 12 or 13. Or baka ano naman, mga 10, ganyan, number 10. But not number 1. Di ba noong araw na yun, nung during the campaign, walang-wala ka naman eh. PDP laban ka pala. Duterte ka pala, ang amo mo. Bakit ka pumunta sa unit team? Ba't di ka tumakbo under the banner of PDP laban? Mga ano ninyo? Anong tawag doon? Strategy. Yan po nakapagtataka, bakit hindi ka tumakbo sa ilalim ng PDP laban? Bakit? Bakit sa unit team? Tapos ngayong nanalo ka na, takwil mo na si BBM. At nandoon ka na kay Duterte sa PDP laban? Traitor ka, Robin. Tapos ngayon,
Sunod-sunuran ka sa amo mo, sa amo mong tanga. Tanga, diba? Nakikipagkaibigan sa traidor, na budol. At bakit ka nakikipagkaibigan sa China? Para tulungan ka, para pondohan ka sa pagtakbo mo sa 2028. Baka nga kalabanin mo pa si Sara, no? Bakit ko sinabi na wala kang pera? Na yan ang rason kung bakit kumakapit ka sa China na, di ba bumabaha ang pera? Dito tayo. Maraming pera dito, sabi nung amo mo. Dito tayo sa China, marami pera dito. Marami pera pa nga ba? Bagsak na ngayon ang China. Kaya ka kumakapit sa patalim, Robin. Kaya ka kumakapit sa China. Kasi may ambisyon kang maging pangulo at wala kang pera. Oo, di ba? Nang tumakbo ka ngang senador, kayo mismo ang may sabi, ikaw mismo may sabi na wala kang pondo para sa pagtakbo. Wala kayong pera. Na ultimong ipinanggastos nyo na sa mga tarpaulin, mga t-shirts ba? Di ba si asawa mong Mariel Rodriguez ang nagbenta-benta ng mga gamit niya para lang maipagpagawa ka ng mga kailangan mo sa kampanya? O di wala kang pera. Asawa mo pa ang nagpondo sa iyo eh. Nagbenta kayo ng mga gamit. Hindi chismis yan. Sa'yo nang galing yan. Ikaw nagkwento. Kaya tuwang-tuwa ka sa support ng iyong asawa. Pero ngayon, Mariel naman, alalayan mo naman ang iyong asawa. Tingnan mo kung ano ang saloobin, ang pulso ng bayan ngayon, dyan sa asawa mo. Alalayan mo siya na maging, kasi pumasok siya sa Senado na walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. Ultimong lingwahe ng Senado. Gusto pa niya Senado ang mag-adjust sa kanya. Puro English, dapat Tagalog. Bakit bago ka ba pumasok dyan? Hindi mo alam na English dyan? Sana nag-aral ka muna. Bago ka pumasok dyan. Tapos ngayon pumasok ka na, porque number 1 ka, gusto mo pasunurin yung mga kasamahan mo, ng mga senior sa'yo. Kasi number 1 ka, kaya kailangan pagbigyan ka, sundin ka, pagbigyan ng gusto mo, mag-adjust sa'yo. Wow! Mag-resign ka muna dyan. Mag-aral ka muna. Di ba pag nanalo ka na, di ba, may crash course yan dyan sa UP, yung public administration, chuchu, na ilang buwan ba yun? Mga parang orientation, na ipapaintindi sa iyo kung ano ang lahat, mga nitty-gritty dyan sa posisyon na kibinabibilangan mo. Tapos ngayon, walang kaalam-alam. Ultimong recent history, walang alam. Ano lang bang pinagagagawa mo tuwing wala ka sa trabaho? Hindi ka man lang nagbabasa. Dapat you have to improve your English language. Ang daming paraan. Nandiyan yan sa YouTube. Merong mga lessons, tutorials. Huwag mo namang pinapaasir yung kabubuhan porque walang alam, hindi mag-aral. Nahuli yung pag-apply ng trabaho sa pag-aaral. Dapat nag-aral ka muna bago nag-apply. Sorry. Hindi ko talaga, kaya sinasabi ko po,
dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman ni Robin Padilla, mailalagay niya tayo, ang bayan natin, sa panganib. Panganib ang dala mo, Robin Padilla. Kaya no wonder, maraming nananawagan nang umiskierda ka na dyan sa kinaupuan mo. Sayang ang pinapasahod sa'yo. Mahiyahiya ka. Mariel Rodriguez, mahiyahiya ka. Ang tinatanggap mong sweldo, pinapakain sa'yo ng asawa mo. Pampahamak sa bansa mo. Ang kakapal ninyo. Ha? Makapal kayong pamilya kayo. Kontra-kontra kayo sa Amerika. Bakit? Yung anak mo, ikaw mismo Mariel, anong citizenship mo? Yung anak mo, anong citizenship? Di ba nandito ka sa Pilipinas, nung malapit ka ng mga anak, bigla kang nag-travel to Amerika? Mag-isa ka pa dahil nasa kulungan pa yata yun si Robin? Or, no, nakalabas na pero hindi pwedeng mag-travel sa Amerika? Mag-isa ka doon na nanganak, wala yung asawa mo. Kung hindi ba naman habol na habol kayo na maging American citizen kayo, titiisin mo na manganak ka na wala ang asawa sa tabi mo? Yung mga kapamilya ninyo nasa Amerika. Ikaw, Robin, yung kapatid mong si Rostom, di ba nasa Amerika? Kapal ninyo, tapos kung makadurog kayo sa Amerika, hindi natin kailangan ng Amerika. Bakit? Kaya mo? Kaya mong makipagbakbakan sa China? Oh well, hindi ka naman makikipagbakbakan eh. Makikipag-akbayan ka, makikipag-inuman ka. Makikipagkaibigan ka para walang gera. Ganun ang gagawin mo, di ba? At ngayon, dito pa sa sinabi po ni Sir Mike Abe na imposible no voluntary resignation lang ang pwede. Imposibleng mapaalis dahil sa haba ng proseso at ang magpapaalis sa kanya yung kung wala daw nagreklamo, walang reklamo sa kanya dyan sa ethics committee, hindi mapapaalis, hindi mauumpisahan ang proseso. Ang tanong ko, bakit walang reklamo sa ethics committee? Ano ang function ng ethics committee? May I ask? Ano ang ginagawa ng ethics committee dyan? Ano ang saysay ng ethics committee na wala man lang ginagawa na ang daming mga pasaway dyan, mga bidabidahan, mga grandstanding, mga siga. Ang daming siga dyan na bumababa na ang kalidad ng Senado, pero walang ginagawa ang ethics committee? Walang nagrereklamo? Pare-pareho kayo dyan. Nagtatakipan kayo dyan, porque kayo magbabarkada? Oo nga, barkadahan lang dyan sa Senado eh. Kahit yung matitino dyan. Pag nagsasalita yung mga siga dyan eh, wala lang. Nagpapa-under kayo dyan sa mga siga, nawawala na rin tuloy yung pagka-high class ninyo. Kayo na, kahit papano, mayroong isa o dalawa dyan na matino. Ano ang saysay ng ethics committee? Pwede ba na isang private citizen, private individual, ang magsampa ng reklamo dyan sa ethics committee? O sino ba dapat ang magsampa ng reklamo? Pwede ba kaming mga karaniwang mamamayan na magsabit ng reklamo? Kagaya niyan. O, mga nananawagan ng resignation ni Robin Padilla. Gusto ninyo magsampa tayo ng reklamo? Kasi kung hindi yan aalisin dyan, sinasabi ko po sa inyo, pahamak lang ang hatid niyan sa atin. Di kaya? Okay.
hanggang dyan na lang po muna kasi masyado nang mahaba. Now, dito po tayo sa ating bonus lesson for the day. Ito po yung September 22, yung important event ng September 22 na nangyari. Actually, maraming entries ito pero isa lang po ang kukunin ko. Nakaka-relate po tayo dito. Yung September 22, 1898. Na, during this day, the Filipinos capture Albay. Albay. Then, march to Legazpi. Legazpi City, my city. Forcing the Spaniards to flee. Ito po yung panahon ng nagre-revolusyon na yung mga Pilipino. Yung katipunan. At ito pong paglalayas nito, yung paglayas dahil natakot na sa kanilang mga buhay, yung mga Kastila, may mga usapan po noon mga Kastilang pare dito sa Albay, nung tumatakas na po sila, karga-karga po nila mga ang ano kasi noon, kariton pa po, kariton na hila lang ng kalabaw. Karga po nila nitong mga pare na ito ay baul-baul na mga gold coins. Di ba yun ang currency noong araw? Baul-baul po na mga ginto, gold coins. Iuuwi nila sa Espanya. But, ang hindi nila na-foresaw, ay, yun pala ang maghahatid sa kanila sa impyerno. Kasi po, hindi kinaya, di ba ang bigat niyan, baul-baul na ginto? Ang bigat ng ginto, baul-baul, dinala, sobrang mga kaswapangan. Walang ibang dala-dala kundi mga baul-baul ng crates of gold. Kaya, yung sinakyan nilang bangka, lumubog. Kasama sila na sobrang kaswapangan. Yan po ang bonus lesson natin. Pero ito po ay medyo matagal na history na po yan. Ito po, naka-ready na dito po tayo sa current history. So, September 22, 1972. So, buhay na po tayo dito. Sa araw po na ito, noong 1972, Juan Ponce Enrile, National Defense Secretary at that time, and his convoy were allegedly ambushed. In 1986, following his declamation of revolt against the Marcos government, he would expose the incident as a staged ambush. Ikaw may kagagawan mo. Kaya nga, traitor nga eh. Nag-traitor nga ito si Enrile eh. 21. Ito pa po, isa pa, no? Maigsi lang. September 22 again, 1973, the Philippines and Poland signed agreements establishing diplomatic relations after a similar accord had been reached with East Germany. Eto. Gusto ko itong i-share sa inyo. September 22, 1982, President Ferdinand Marcos and Prime Minister Cesar Virata, yung paborito niyang
ministro, napakatalino, Cesar Virata, kasi dito sa Department of Finance, Ministry of Finance. Cesar Virata assured members of the Philippine American Chamber of Commerce of a stable environment for future investments in a meeting at the Waldorf Astoria in New York City. Parang hindi masyadong interesting. Balik tayo dito sa also September 22, 1981. 1981, dito po yung nilift na niya yung martial law. So, in September 22, 1981, Philippine and U.S. representatives, Solicitor General Estelito Mendoza, and State Department Deputy Legal Advisor Dan McGovern signed an extradition treaty in Washington, D.C. Noon pa lang ba nagkaroon ng extradition? The treaty, the third signed by the Philippines, the first two being with Indonesia and Thailand, provides a unified fight against crime. The treaty will then be submitted to the Batasang Pambansa and the United States Senate for ratification. Gano'n naman po talagang ginagawa noon sa panahon ni Apo Lakay. Pag may mga importanteng issues, dinadaan po sa referendum, sa ratification. Hindi naman po niya sinusolo ang pagdedesisyon. So yung martial law po, hindi po niya solo decision niya. Pinirmahan niya lang po. Kasama po yung Congress doon. So, mahaba na po kaya see you na lang po in my next vlog, Shout out na lang po doon sa aking mga appreciative na regular followers. Maraming salamat po and peace.